And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinakalites sa balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. And grabe itong balita na ito mga kapatid. Talagang nakakabahala po ito dahil ayon dito sa mga naging complainant mga kababayan, meron di umanong nangyayaring Chinese invasion dyan sa mismong syudad ng Parañaque. To the point mga kapatid, na patuloy di umano ang pagdagsa ng mga Chinese nationals dyan sa loob ng bayan ng Parañaque. And hindi lang yan guys, itong mga Chinese nationals na ito na sinasabi dito mga kapatid ay talagang pure Chinese at walang halong dugong Pinoy. And yet mga kababayan, kompleto pa di umano ito sa ating mga government IDs na tanging gobyerno lang ng Pilipinas ang pwedeng mag-issue nitong mga nasabing IDs na ito na meron itong mga Chinese nationals na ito mga kapatid. And isa pa mga kababayan, itong ating mga kapulisan dyan sa Parañaque di umano mga kapatid ay ginagawa pang escort nitong mga puganting Chinese. Naku po mga kababayan, ano nga ba ang nangyayari dyan sa bayan ng Parañaque? And hindi lang yan guys, yung mga Chinese, mga puganting Chinese na galing doon sa Pogo Hub na ni-raid sa Bamban Tarlac mga kapatid ay dyan di umano nagsipuntahan sa Parañaque City. Ang tanong ko lang dito mga kababayan, ano kaya ang ginagawa ng ating local government dyan sa Parañaque para i-address itong issue ng Chinese invasion dyan sa Parañaque. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito. With the ongoing construction, we strongly feel there's the new phase of Chinese invasion in the... Grabe, Chinese invasion na talaga ang ginamit na term mga kababayan. Ibig sabihin, sobrang laki na po ng traffic ng mga Chinese nationals dyan sa kanilang bayan sa Parañaque. Kasi invasion ang ginamit na term mga kapatid. At pag sinabi nating invasion mga kababayan, ibig sabihin nagdadagsaan po ang mga incheck na pumapasok dyan sa bayan ng Parañaque. Tuloy. Village. Maybe not anymore Pogo, we don't know. But how come all these huge structures are being built now? Okay. Nangangamba ilang homeowners sa multinational village sa Parañaque City sa kanilang seguridad dahil sa posibleng paglaganap ng iligal na aktibidad na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang lugar. Kasunod ito ng sunod-sunod na raid ng mga otoridad sa ilang bahay sa loob ng subdivision kung saan nahuli rin ang ilan sa mga umano'y tumakas sa ni-raid na POGO Hub sa Bamban Tarlac. Grabe, naging takbuhan pa ng mga pugante na galing sa Bamban Tarlac. Naging takbuhan ng mga puganting incheck mula doon sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. And ito lang mga kababayan ito lang po yung pinagtataka ko talaga dito mga kapatid. Marami na rin kasi talagang mga balita na particular dito sa Pogo at sa mga armadong mga Chinese na laging nasasangkot itong bayan ng Parañaque. And yet mga kababayan, wala tayong narinig na statement coming from the city mayor ng Parañaque. Hindi naman sa pinagdududahan natin siya, pero syempre mga kapatid, 'di ba? Ikaw yung local na executive diyan sa bayan na 'yan. So dapat ikaw ang mangunguna sa pag-address nitong pagdagsa nitong mga puganting Chinese na ito dyan sa loob ng iyong syudad. Pero walang napapabalita mga kapatid, wala pa akong narinig sa mga balitaan na nagsalita na itong kanilang mayor. 'Di ba? And isa pa doon mga kababayan, na isa sa nakakabahala talaga dahil maging yung mga pulis dyan mga kapatid, ginagawang alipin nitong mga puganting Chinese. Biruin mo, gagawin kayong escort nitong mga puganting Chinese. 'Di ba? Ano bang klaseng mindset dyan mga kababayan? Pinagkanulo nyo ang seguridad ng inyong bansa kapalit itong mga pera ng mga dayuhang incheck na mga pugante. 'Di ba? Bakit parang wala yatang nangyayari na resolusyon dyan
no, patungkol sa issue na ito, mga kababayan. Dahil marami na rin talagang mga balita, mga kabatid, no, na related dito sa mga Chinese nationals na ito, mga armadong Chinese nationals, na kung saan sangkot lagi itong bayan ng Parañaque. 'Di ba? Mapapatanong ka na lang talaga, ano ba ang ginagawa ng mga local government officials diyan para i-address itong issue na ito? 'Di ba? Minsan hindi mo rin maiiwasan talaga na magduda, mga kabatid. Lalo na't alam natin, no, na ang mga Pilipino, mabilis yan pag pera na ang pinag-uusapan. 'Di ba? Sana naman, no, i-address na ito. Dahil kawawa po yung mga kababayan natin diyan, no, na nababahala sa kanilang seguridad. Dahil biruin mo, mga kababayan, paglabas mo ng iyong bakuran, lahat ng nakikita mo puro na mga incheck. 'Di ba? At kilala pa sila sa kanilang mga illegal na gawain diyan. Sino ba namang hindi mababahala diyan, mga kapatid? Sana lang, no? Sana lang talaga i-address na ito ng kanilang no? Ng kanilang lokal na mga leaders diyan. Nang sa ganon, no, mabigyan naman ng peace of mind itong mga kababayan natin na kung saan nababahala ngayon sa kanilang seguridad tuloy. Adila, 2018 pa, nagsimula ang umano'y problema sa mga pogo. Ngunit hindi tulad noon, dumagsa na umano ang mga dayuhan, partikular na ang Chinese nationals na naninirahan sa mga bahay na sobra-sobra umano sa kapasidad nito. Naaalarma na rin anila sila sa pagdami ng konstruksyon ng malalaking gusali sa loob ng village. Alam niyo, mga kapatid, ito na yung sinasabi ko eh. No, sobrang luwang kasi ng batas natin dito sa Pilipinas. No. Itong mga Chinese nito, after nilang pumasok, mga kababayan, dito sa Pilipinas, no, pwede na agad silang magliwaliw dito, magpatayo ng kung anong mga illegal na mga negosyo nila. Dahil simple lang eh. No? Walang kahirap-hirap yung mga requirements natin dito sa pagpapapasok ng mga dayuhan, mga kapatid. No? Sana may makarinig doon sa sinasabi natin, no, na dapat itong mga dayuhan na ito i-required muna natin ng mga clearance coming from PNP, AFP at sa mga local executive, no, ng bawat bayan. Nang sa ganon, makontrol natin at alam natin yung kanilang mga galaw. Tulad dito, mga kababayan, ano, blind na blind yung mayor nila na meron na palang mga ganitong nangyayari dyan sa loob ng kanyang bakuran. Dahil kulang talaga sa requirements, mga kapatid. 'Di ba? Itong mga Chinese na ito, dala-dala nito pera eh. No? Pwede nilang bayaran ng kahit sinong Pilipino diyan. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. Kaya nilang untimano, kaya nilang bumili ng lupa. At idagdag mo pa dito, mga kababayan, no? Yung koneksyon nitong mga Chinese mafia na siyang nagfa-facilitate nitong mga illegal na mga Chinese na pumapasok dito sa ating bansa. 'Di ba? Luging-lugi eh. No? Kawawa talaga tayo eh. Oh, ngayon, itong mga residente nagrereklamo dahil sunod-sunod yung pagpapatayo ng mga gusali nitong mga Chinese na ito. Kahit sino naman siguro, mga kababayan, mababahala ka talaga. Pilipinas to eh. No? Hindi ito China. Pero bakit nagsisilakihan yung mga bahay ng mga Chinese dito? Na kung saan may mga unusual traffic pa na mga Chinese nationals. 'Di ba? Natural lang na magrereklamo yung mga yan dahil nakasalalay dyan yung kanilang kaligtasan. And yun na nga, tulad na sabi ko kanina, ano kayang ginagawa ng mga local government officials dyan? 'Di ba? Bakit parang wala talaga silang kaalam-alam, wala silang mga ginagawang inisyatibo, mga kapatid, ano, para mag-imbestiga. 'Di ba? At biruin mo, mga pulis nyo, ginagawang escort pa nitong mga puganting inchik na ito. Ano bang nangyayari dyan sa gobyerno ng Parañaque? Bakit umabot kayo sa ganitong punto? 'Di ba? Dapat nito, mga kababayan, ano, imbestigahan pati yung local governments dyan. 'Di ba? Pang ilang balita na ito, no, patungkol dito sa mga Chinese na ito na involved ang siyudad ng Parañaque. Dapat siguro, mga kapatid, ano, imbestigahan na
magsimula doon sa head, no, ng bayan niyan, no. Simulan sa mayor hanggang sa pinaka-local na sa pinakamababa na posisyon, no, hanggang sa barangay captain, hanggang sa tanod. 'Di ba? Simulan ng imbestigahan niyang mga 'yan. Bakit parang hindi sila gumagalaw diyan, mga kababayan? Hindi naman sa pinaparatangan natin sila, mga kapatid. Pero nandito yung mga complainant nagrereklamo sila nababahala sila Ibig sabihin, may kapabayaan diyan, mga kababayan, no? Hindi naman dadami yung bilang ng mga Chinese nationals na yan diyan kung naging naging responsable lang yung kanilang mga leaders diyan sa Parañaque. Tuloy. Na rin nila sila sa pagdami ng konstruksyon ng malalaki ng village, lalo na't pinagbabawal ang matataas na gusali sa kanila dahil malapit ito sa airport. Kaya nang makita nila na tila kasi nga, mga kababayan, itong multinational village na ito, ang nasa likod lang po nito, mga kapatid, ay NAIA International Airport lang po, no? NAIA International Airport na po yung nasa likod niyan, 'di ba? And isa din to, mga kababayan, no, sa dapat imbestigahan talaga itong ating Bureau of Immigration. Kasi hindi naman makakapasok sa bansa yung mga Chinese na yan ang hindi dumadaan sa kanila. And malapit lang din dyan, mga kapatid, no? Dahil nandyan na din sa likod ng multinational village na yan, yung airport. Diba? So dapat talagang imbestigahan yan, mga kababayan, no? Itong ating Bureau of Immigration. Dahil ang dami na rin nilang mga red flag, mga kapatid. Isa na doon yung pagbibigay nila ng visa, no, yung mga student visa na naging issue din nung nakaraang buwan, mga kababayan. No, biruin mo 'yon, umabot ng 16,000 yung student visa na kanilang pinamigay, mga kababayan, sa mga Chinese. Unusual 'yon. 'Di ba? Kaya dapat, no, isali na yata sa mga hearing itong mga taga BI, mga kababayan, no. Biruin mo, yung Parañaque na yan, baka isang araw, mga kapatid, no, magiging instant Chinatown yan ng mga puganting Chinese. 'Di ba? Dahil sa patuloy na pagdami ng mga Chinese nationals na pumapasok diyan. At yung mga nare-raid pa diyan, mga kapatid, mga armado pa. Baka mamaya diyan, mga kababayan, yan na yung lungga nitong mga komunistang inchik, no? Magulat na lang tayo, may pagawaan na rin sila ng mga armas nila diyan. Oh, kailan pa ba tayo action, mga kapatid? Paghuli na. 'Di ba? Aantayin pa ba natin na maging huli ang lahat bago natin aksyonan 'yan? Oh, dapat ngayon pa lang sugpuin na, no? Tanggalin sa pwesto yung mga dapat tanggalin diyan na mga no? Mga tauhan ng gobyerno. 'Di ba? Hindi naman magrereklamo tong mga taong ito kung hindi unusual yung traffic ng mga Chinese diyan. Kaya nagrereklamo yan, mga kapatid, no? Dahil nakikita nila na meron na talagang hindi magandang nangyayari sa kanilang lugar. And yet, wala silang nakukuhang sagot sa kanilang mga local government officials. Tuloy. Kamukha ng mga ito ang mga gusali sa loob ng ni-raid na Baofu compound sa Bamban. Doon na umano sila kinutuban. Tumanggi na mga homeowner na isa publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Okay. Some use dummies talaga. Okay? And we heard that in the process of applying for, stickers and IDs and also the construction, some are using already local identification. Oh, 'di ba? Kompleto sila sa lahat ng mga IDs, local identification IDs, no? Yung mga tawag nito primary IDs natin, kompleto sila. And yet, mga kapatid, mga purong Chinese 'yan. Walang halong dugong Pinoy. Ito, pakinggan nyo. Okay. Passports, birth certificate, driver's license, postal IDs. They can't even speak Tagalog po. Oh, di ba? Kasi mga pure Chinese sila Straight sila from China. Anyat, mga armado pa yan. Oh.
Kaya magtataka ka talaga, no? Paanong lumobo yung community ng mga Chinese na ito, no, itong mga puganting Chinese na ito diyan sa Parañaque. 'Di ba? Wala bang nagbabantay sa mga Chinese na ito? Oh. Halos lahat ng balita, mga kababayan, no, na related dito sa mga Chinese na ito, mga armado sila, mga kapatid. Yung isa pa nga nung nakaraang buwan, mga kababayan, meron pa ngang flag ng bansang China. Oh, at hinihinalang sniper o assassin. 'Di ba? Sa Parañaque din 'yun, mga kapatid. Ay, di pala. Parang Parañaque din 'yun . Sa naaalala ko, mga kababayan, sa Parañaque din 'yun. Yung nakaraang video din natin, Parañaque din 'yun. BF Homes 'yun. No. Tsaka yung mga tina-target ng mga Chinese na ito, mga kababayan, no, yung mga bigating mga subdivision pa. 'Di ba? Yun talaga yung mga tina-target nila, yung mga pribado at bigating subdivision na kung saan milyon-milyon talaga ang presyo ng mga lupa. Oh. Ganon yun. Paanong nangyari ito na nagkakaroon ng ganitong pribilehiyo itong mga Chinese na ito, mga kapatid, and yet sila po ay mga pugante. Di ba? Ako, naniniwala ako yung mga credentials niya, yung mga IDs niyan. Yan na yung ginagawa nitong mga nilalakad nitong mga Chinese mafia, no. Kasi malaki talaga ang participation ng Chinese mafia dito, mga kababayan. Dahil alam naman natin na itong mga Chinese mafia ay may koneksyon sa mga local government agencies natin dito. 'Di ba? Kung kaya't nagkakaroon sila ng mga ganyang IDs. Oh. Pero ang hindi mawala-wala sa isip ko, mga kapatid, no, bakit patuloy itong mga ganitong gawain ng mga Chinese diyan sa bayan ng Parañaque? Wala po ba talagang ginagawa ang ating local governments diyan, no, para ma-address ito? Baka sa susunod na araw, Parañaque na naman yung mababalitaan natin, mga kapatid, ano? 'Di ba? Halos Parañaque lagi ang nadadawit sa mga ganitong issue . Last year, Parañaque din yun, yung may malaking Pogo Hub dyan. No? Kaya minsan hindi mo maiwasang maghinala na baka minsan nagkakabayaran, kaya nagbubulag-bulagan. 'Di ba? Kasi yun tayo . Pera lang ang katapat ng Pilipino. Titiklop na yan. Real talk yan, mga kapatid. Tuloy. So these huge structures really alarm us so much. So ang nakita namin doon is there was one young teenager, a girl, who jumped from third floor going down na parang tumatakas. So what I assume is maybe this girl is part of a cyber sex crime, or what we don't know is baka prostitution. Posible yan, mga kababayan, ano? Posible yan. Dahil kung naalala nyo, mga kapatid, doon sa Bamban Tarlac dati nung ni-raid yung Baofu compound na yon, no? Ang whistleblower po nun, mga kababayan, ay isa pong hostage galing doon mismo sa Baofu compound na yon, no? Na kung saan siya yung nagsiwalat sa lahat ng mga activities doon sa nasabing Pogo Hub, no? Siya yung nagsabi doon na lahat ng klase ng illegal nandoon na, love scam, no? Tapos yung mga prostitution nandun na rin, no? Tapos meron pang iba daw doon nilalatigo, no? Tinotorture at iba't ibang nationals yung dinadala ng mga puganting incheck doon, mga kapatid, sa loob ng Pogo Hub na iyon, no? Hacker nandun din, kompleto yun, no? Kaya itong sinasabi dito ng witness, mga kababayan, no, maaaring tama to, no? Dahil ito na yung nagiging history ng mga Chinese na ito doon sa Bamban Tarlac, mga kapatid. May history na ng ganun, no? So tama itong statement niya. Tama yung analyzation niya patungkol doon sa nakita nila.
Kasi nangyari na yan doon sa kabilang sa kabilang Pogo Hub sa Bamban Tarlac na kung saan involved si Mayor Alice Guo doon. And bago pa man maupo si President Marcos, mga kababayan, under the Duterte administration, no, meron na ring balita dati, mga kapatid, di lang ako sure kung sa Pasay ba yun o sa Parañaque din yun, no, na isang babaeng Chinese, no, ang nanghingi ng tulong sa ating mga otoridad matapos siyang tumalon doon sa bintana, mga kababayan, para makatakas, no, doon sa isang subdivision dahil ayon doon, mga kapatid, sa statement ng Chinese sa babae na yon, kinidnap lang siya galing sa bansang China at dinala sila dito, no, sa Pilipinas para gawing parausan nitong mga kababayan nilang Chinese na mga pugante. 'Di ba? Yun yung mga balita dati, mga kababayan. Balikan nyo, i-search nyo. May makikita kayong ganyang balita. Grabe, ano? At lahat ng yan, nangyayari yan ngayon, mga kapatid, no? Yung mga ganyang mga senaryo, nangyayari yan ngayon sa loob mismo ng bayan ng Parañaque. And wala tayong naririnig. Ngayon sabi ko sa inyo, wala tayong naririnig na aksyon ng kanilang local governments. No? Or kung meron man, baka sobrang bagal nila. 'Di ba? Pero ako, honestly, mga babayan, no, lagi akong nanonood ng balita dito sa YouTube. Hinahalungkat ko lagi itong mga news channel na ito, pero wala akong ni isang nakita, no, na yung mayor ng Parañaque nagsalita patungkol sa mga isyong ito. 'Di ba? Na kung tutuusin, siya talaga ang pinakaunang dapat mag-address nito, mga kapatid. Hindi naman sa pinagbibintangan natin yung mayor nila dyan. Pero syempre, hahanapin talaga natin ano bang naging action ni mayor. Bakit patuloy yung ganitong activities dyan sa loob ng kanyang bakuran? Yung mga pulis pa, mga kapatid, nagiging suhulan nitong mga puganting Chinese. Yun talaga. Kung sino pa yung tagapagtanggol, tagapagpatupad ng ating batas, nagiging alipin pa nitong mga puganting Chinese. No? Kaya dapat siguro ang gawin ng ating Chief PNP dyan, yung mga pulis na yan na involved dyan, mga kababayan, tanggalin sa serbisyo at ikulong ng panghabang buhay. No? Huwag nang bigyan ng tsansa na makalaya yan dahil uulit at uulit lang yan, mga kapatid. 'Di ba? Pag tinanggal mo sa serbisyo yan, mas lalong lalakas ang loob niya na magpaalipin na dito sa mga incheck. Dahil natikman na nila kung gaano kaganda yung kitaan dyan And ito guys yung mga yan, pera lang po ang nagiging dahilan dyan kung bakit nagiging alipin sila, nagpapakaalipin sila dito sa mga Chinese na ito. Dahil sa laki ng offer sa kanila. 'Di ba? Kasi kung maliit offer niyan, tatanggi yan. No? Di natin alam, baka milyon-milyon ang offer niyan sa kanila, mga kapatid, kung kaya't hindi nila matanggihan. No, at mas pinili nilang maging alipin nitong mga Chinese mga Chinese mafia na ito, ng mga puganting Chinese na ito. 'Di ba? Kaya kung ako dito sa ating Chief PNP, mga babayan, no, sibakin sa pwesto at ikulong ng panghabang buhay, pagtatraidor kasi yan sa bayan natin, mga kapatid. Tuloy. Panawagan nila magsagawa ng investigasyon at surveillance ang mga otoridad sa kanilang lugar. Mahigit 100 residente na umano ang pumirma sa manifesto na ipinadala na nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na sa opisina ng Pangulo. Biruin mo, nakakarating na yung manifesto nila, mga kapatid, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at maging sa opisina ng presidente. Ang ibig sabihin dyan, mga kababayan, para talagang wala yatang ginagawa yung kanilang gobyerno. Dahil ang una diyang gagawa ng inisyatibo, mga kapatid, para i-surveillance yan, dapat yung kanilang local government. Yan yung dapat mag-a-address dyan. Pero paano nga ba yan mangyayari kung yung kanilang mga kapulisan dyan tuta ng mga puganting inchik na yan? Ibig sabihin dyan, mga kababayan, may kapabayaan po talaga dyan na nangyayari. Kapabayaan ng mga leaders dyan sa Parañaque. Kung kaya't patuloy ang pagdagsa nitong mga Chinese na ito. Wala Ganun talaga 'Di ba? Tuwing election lang naman magagaling yung mga kandidato kasi, mga kapatid.
No? After nilang makuha nila yung gusto nila, maluklok sa posisyon, wala na. 'Di ba? Lalo na kung babanggain nila, ispader din. Lalong titiklop yung mga yan. 'Di ba? Turuin mo. Imbes na lumapit itong mga residente na ito sa kanilang local government, sa iba't ibang ahensya na ng gobyerno sila lumalapit at maging sa kuwan na rin sila nakakarating, sa office of the president. 'Di ba? Sa tanggapan na mismo ng ating mahal na pangulo na sila lumalapit. Dahil walang aksyon yung kanilang local government diyan. Kaya mahirap ipagkatiwala sa ibang tao yung inyong seguridad. Kaya tama lang yung ginawa nitong mga complainant na ito. Bago mahuli ang lahat, 'di ba? Inaksyonan na nila. At sila na mismo ang gumawa ng inisyatibo na kung saan dapat yung mga local government nila ang nagsasagawa niyan. Sila na mismo. Dahil wala na nakikita nilang no choice na talaga sila. Kung kaya't sila na mismo ang kumilos for the sake lang doon sa safety nila. Biruin mo, paglabas mo ng bakuran mo, puro inchik na makikita mo. Hindi ka ba mababahala niyan? Nasa Pilipinas ka, pero paglabas mo ng bakuran mo, puro na mga inchik ang yung nasa harapan mo. Tapos ang sisiga pa. No? At may mga kung ano-ano ka bang nakikita diyang mga unusual na pangyayari. Tulad nung sinabi dito na may parang tumatakas, 'di ba? Mababahala ka talaga, mga kababayan. No? Walay. Ganon kasi. Pera-pera lang talaga 'yan. Ang Pinoy kasi madaling patahimikin pag nilagyan mo ng makapal-kapal na pera yung bunga niyan, mga kapatid. Tuloy. Dumulog na rin sila sa opisina ni Senator Sherwin Gatchalian na pinaiimbestigahan ng issue sa Senado. Wala rin yan. Medyo nababagalan din ako sa Senado natin ngayon, mga kapatid. Gagawa ng hearing. Tapos after nitong hearing na ito, after 1 week pa or 2 weeks pa, bago ulit gagawa ng hearing. Hindi man lang madaliin, no? Para makagawa agad ng mga desisyon. 'Di ba? Hearing ngayon, next week yung susunod na hearing 'yan. Samantalang itong mga Chinese na ito, double time sila. No? Double time sila sa kanilang mga aktibidad diyan. Wala mabagal kasi. No? Ganon talaga. Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na ito. Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At i-comment nyo na rin dyan, mga kapatid, ang inyong mga suggestion. No? Huwag na natin patapusin ito, mga kababayan, dahil mapupunta lang din naman sa issue ni Alice Guo yung kalahati ng balitang ito. At least, no, napag-alaman natin na mayroon na palang Chinese invasion ngayon na nangyayari dyan sa bayan ng Parañaque at wala man lang nagagawa yung kanilang mga local governments official dyan. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Adios.